Sa bawat umaga, habang sumisikat ang araw, nagigising ang Pilipinas sa amoy ng mainit na kape. Mula sa maliliit na tindahan sa kanto hanggang sa mga sikat na coffee shops, ang kape ay nagiging bahagi ng bawat sandali ng ating buhay. Kilala ang Mirayan Region dito sa Talakag dahil sa ganda ng mga tanawin at malamig na klima. At sa gitna ng malaparaisong lugar na ito, matatagpuan ang isang coffee plantation at ang kwento ni Sir Ruel Sabonido. Welcome sa Kape Mirayan Natural Organic Farm diri sa Barangay Mirayan, Talakag. So mo ni among available nga coffee seedlings, Arabica nga variety, natay Tipita, naputay Red Bourbon nga variety. Bago pa man ako makapunta sa kanyang pasilidad sa paggawa ng kape, dinala ako ni Sir Ruel sa kanyang plantation at doon nakita ko ang isang kakaibang tanawin, mga puno ng kape na nagbubunga na kahit na maliliit pa. So dagan siya og bunga, dagan ng bulak. So probably sa start sa July last week, after February, muna siya ang heavy harvest nato. So diri karon ay mga estudyante din nga nag-harvest. Sa gitna ng pandemya, kung kailan ang takot at kawalan ng katiyakan ang namamayani, nagbago ang pananaw ni Sir Ruel. Tulad ng marami, hinanap niya ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng pag-asa at kasiguruhan. Aluag-luag dyan, diretso na pila na kahektarya tanan, sir? Tama nito sa boss. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga Pilipino ay umiinom ng average na 2.2 cups ng kape bawat araw. Isa ang Pilipinas na may pinakamataas na coffee consumption dito sa Southeast Asia. Ang kape ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa milyon-milyong Pilipino, lalo na sa mga lugar sa kanayunan kung saan mahigit sa 1.5 milyong pamilya ang umaasa sa industriya. Ang mga punla ng kape na nakikita ninyo ay ginagamit ni Sir Ruel sa kanyang plantation. Mailan din na nakatanim para ibenta. Bawat tasa ng kape nagsisimula sa isang maliit na punla. Ang mga batang halaman na ito ang nagtataglay ng pangako ng masasarap na kape. May iba't ibang uri ng kape. Bawat isa ay may sariling natatanging lasa at katangian. Pero lahat ay nagsisimula mula sa isang maliit na punla. Maingat na pag-aalaga ang kailangan para lumaki at umunlad ang mga punla. Ngayon naman, makikita natin kung paano napoproseso ang mga butil ng kape para maging masarap na inumin. May mga espesyal na makina na tumutulong sa bawat hakbang, mula sa paglilinis hanggang sa paggawa ng kape. Okay, muna siya ang depulper din ang first stage dito sa area nga na-harvest. So diri siya palitan. Then after diri, undergo siya sa wash process or natural wash process or atong honey process. Then ibuladayin siya nato dito sa area. Then after dito sa area, pag mabulad na siya mga 3 to 5 days, after mauga na dayon gikan sa pagbulad, so diri din siya undergo sa atong beholder machine. Meron pa para na may ilagay siya ng green coffee beans. Ready for baligya na siya. Next mo yung roasting machine. Diri siya nilapugan. And diri din siya undergo atong green coffee beans. So
medium roast. So, Depende sa pag-roast niyo, sir. Pwede from medium, medium to dark roast dark roast. or semi-dark roast. Sure. So this is put on, turn on. Napakalag-put dyan, no? Katakloban ni Chef. At sa wakas, ito na ang ating Kape Mia Ryan Pure Roasted Arabica Brewed Coffee. At para mapanatili ang sarap at bango ng freshly ground coffee, ginagamit ang espesyal na makina na tinatawag na vacuum sealer. Ang makina na ito ay nakaalis ng hangin sa loob ng lalagyan ng ground coffee. Ito ay nagbibigay ng mas mahabang panahong pagiging sariwa. At narito na tayo, ang huling yugto ng ating paglalakbay, ang mga bagong timplang kape, handa na para sa mga mamimili sa buong bansa. Bawat bag may sariling natatanging kwento, mula sa pagtatanim hanggang sa packaging. Ipinakita rin sa akin ni Sir Ruel ang isa pang natatanging machine, ang tawag dito, dehydrator. If ever kulang sa pagkauga, so dili butang Dehydrator. so dili din na mag-undergo sa timer kung pila mong Desired nga temperature. temperature. Isang umaga, sumama ako kay Sir Ruel sa paghahatid ng kanyang kape sa iba't ibang establishmento. At ang Judicor Bake Shop ay isa sa kanyang mga suki. Kape Mirayan. Ikaw ang first supplier dili sir sa ilang kape? Monthly bang pag-deliver or every pila? Monthly. Kamakailan lang, naging major sponsor din si Sir Ruel sa mga major events tulad ng Miss Earth Philippines at Miss Talakag. At dahil sa tagumpay ng kanyang coffee business, nakahanay na rin niya ang iba't ibang personalidad. Si Sir Ruel ay hindi lang isang negosyante, malaki rin ang kanyang naiambag sa pagsulong ng ating kultura at sining. Mula sa simpleng pangarap na maghatid ng masarap na kape, naging simbolo na ng tagumpay si Sir Ruel. Hindi lang basta negosyo ang kanyang binuo, kundi isang legasiya na magpapatuloy sa pagbibigay ng inspirasyon at saya sa bawat tasa ng kape. Si Sir Ruel ay isang patunay na sa bawat pagsisikap, mayroong tagumpay na naghihintay. At sa kanyang kwento, natututo tayong maniwala sa sariling kakayahan at magpursige sa ating mga pangarap. Dahil tulad ng kape, ang bawat pagsisikap ay may natatanging lasa at ang bawat pangarap ay may natatanging kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Ken at ito ang Ken Stories.